Hi, it's me again, your Papa Dudes, also known as Kuya Mano, your information servant, vlogger, and educator. At syempre po, para tayo makakompleto, nais kong bumati na matinding shoutout sa ating mga kayeye, katropa at ka-59. At sa ngayon, ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang General Order number 10. At ito po ay may kinalaman sa pagsaludo bilang paggalang sa mga nakatataas na opisyal at autoridad. And after this, isusunod ka na din po ang pinaka last but not the least, yung General Order number 11. Okay, let's go. Umpisahan na po natin. Welcome to my YouTube channel. Kung sakaling bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po at sana po pag-click ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video ito para masundan nyo po ang mga bago, updated at press vlogs na aking gagawin. Salamat po! A few moments later. General Order number 10 for Security Guard states, to salute all company officials, superiors in the agency, ranking public officials, and officers of the Philippine National Police. Ang pangkalahatang kautusang pansampu para sa mga security guard ay nagsasaad upang sumaludo sa lahat ng mga opisyal ng kumpanya, mga nakatataas sa ahensya, mga may ranggong pampublikong opisyal at mga opisyal ng pambansang pulisya ng Pilipinas. This order is essential for promoting respect, professionalism, and adherence to authority within the security field. Here's a detailed breakdown. Ang kautosang ito ay mahalaga para sa pagtataguyod ng paggalang, profesionalismo at pagsunod sa autoridad sa loob ng larangan ng seguridad. Narito ang isang detalyadong pagkasunod-sunod. Purpose of the order. Layunin ng kautusan. The main goal of this order is to foster discipline and mutual respect among security personnel, company leadership, public officials, and law enforcement. Saluting serves as a visible sign of acknowledgement and deference to authority, ensuring a structured and respectful work environment. Ang pangunahing layunin ng kautosang ito ay ang pagyamanin ang disiplina at paggalang sa isa't isa sa mga tauhan ng seguridad, pamunuan ng kumpanya, mga pampublikong opisyal at tagapagpatupad ng batas. Ang pagpupugay ay nagsisilbing isang nakikitang tanda ng pagkilala at paggalang sa autoridad na tinitiyak ang isang istruktura at magalang na kapaligiran sa trabaho. Responsibilities. Mga pangunahing pananagutan. Number 1. Identifying recipients of salutes. Pang-una, pagkilala sa mga tatanggap ng pagpupugay. Number 1. Company officials, composed of managers and executives of the security agency or client organization. Number 2. Agency superiors, higher-ranking security personnel such as team leaders or shift commanders. Number 3. Public officials, composed of government representatives, including local government officials. Number 4. PNP officers, composed of members of the Philippine National Police, regardless of their rank. Pang-una, mga opisyal ng kumpanya, binubuo ng mga manager at executive ng ahensya ng seguridad o organisasyon ng kliyente.
Pangalawa, mga nakatataas sa ahensya. Mas mataas na ranggo ng mga tauhan ng seguridad tulad ng mga pinuno ng pangkat o ship commander. Pangatlo, mga pampublikong opisyal, binubuo ng mga kinatawan ng pamahalaan, kabilang ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Pang-apat, mga opisyal ng PNP, binubuo ng mga miyembro ng pambansang pulisya ng Pilipinas, anuman ang kanilang ranggo. Number 2. Proper saluting protocol. Pangalawa, tamang protokol ng pagpupugay. Military-style salute. Guards should raise their right hand to their forehead, palm down, and fingers together, then lower it respectfully. Contextual timing. Salute when encountering these individuals during duty hours, especially during formal interactions or when reporting incidents. Pagpupugay sa estilo ng militar. Dapat itaas ng mga gwardya ang kanilang kanang kamay sa kanilang noo, palad pababa at magkadikit ang mga daliri. Pagkatapos ay ibaba ito ng may paggalang. Contextual na tiyempo. Pagpupugay kapag nakakaharap ang mga individual na ito sa oras ng tungkulin, lalo na sa mga formal na pakikipag-ugnayan o kapag nag-uulat ng mga insidente. Number 3. Exceptions. Pangatlo, mga pagbubukod. No salute is necessary in informal settings or if a superior explicitly requests not to salute. Hindi kailangang sumaludo sa mga impormal na tagpo o kung ang isang superior ay tahasang humiling na huwag saluduhan. Importance of the order. Kahalagahan ng kautusan. Number 1. Maintaining professionalism. Saluting reinforces a culture of discipline and respect, aligning security personnel with military or law enforcement standards. Ang una, pagpapanatili ng profesionalismo. Ang pagpupugay ay nagpapatibay sa isang kultura ng disiplina at paggalang na iniayon ang mga tauhan ng seguridad sa mga pamantayan ng militar o tagapagpatupad ng batas. Number 2. Strengthening hierarchical structure. Acknowledging the chain of command ensures clear lines of authority and cooperation, particularly during emergencies. Pangalawa, pagpapalakas ng hierarchical na istruktura. Ang pagkilala sa chain of command ay nagsisiguro ng malinaw na mga linya ng autoridad at pakikipagtulungan, lalo na sa panahon ng mga emergency. Number 3. Building relationships. Demonstrating respect for law enforcement and public officials fosters collaboration during joint operations and community engagement. Pangatlo, pagbuo ng mga relasyon. Ang pagpapakita ng paggalang sa tagapagpatupad ng batas at mga pampublikong opisyal ay nagpapatibay ng pakikipagtulungan sa panahon ng magkasanib na operasyon at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Training and techniques. Pagsasanay at mga pamamaraan. Etiquette training. Guards should learn the proper way to salute and recognize when to do so. Pagsasanay sa etiketa. Dapat matutunan ng mga bantay ang tamang paraan sa pagsaludo at pagkilala kung kailan ito gagawin. Recognition of ranks. Training should include identifying ranks in the PNP and client organizations.
Pagkilala sa mga ranggo. Dapat kasama sa pagsasanay ang pagtukoy ng mga ranggo sa PNP at mga organisasyon ng kliyente. Cultural sensitivity, emphasizing that saluting is a gesture of respect and should align with local customs. Pagiging sensitibo sa kultura. Ang pagbibigay diin na ang pagpupugay ay isang kilos ng paggalang at dapat na umaayon sa mga lokal na kaugalian. Now, let us discuss about the summary. Atin nang talakayin ang buod ng paksa. General Order Number 10 highlights the importance of respect and professionalism in security work. By saluting authorized individuals, guards uphold organizational discipline, honor authority, and contribute to a cohesive operational environment. This practice also strengthens ties with law enforcement and public institutions, enhancing collaborative efforts for community safety. Binibigyan diin ng pangkalahatang kautosang pangsampu ang kahalagahan ng paggalang at profesionalismo sa gawaing pansiguridad. Sa pamamagitan ng pagpupugay sa mga autorisadong individual, itinataguyod ng mga bantay ang disiplina ng organisasyon, iginagalang ang autoridad at nag-aambag sa isang magkakaugnay na kapaligiran sa pagpapatakbo. Ang kasanayang ito ay nagpapatibay din ng mga ugnayan sa mga tagapagpatupad ng batas at mga pampublikong institusyon na nagpapahusay sa mga pagsisikap sa pagtutulungan para sa kaligtasan ng komunidad. Yes, show. Dito na po nagtatapos ang ating diskusyon at aralin tungkol sa panghalatang kautosang pang-10 o mas kilala sa tawag na General Order Number 10. At sana naman po pakilike at pakishare ang video ito sa mga kakilala nating kayeye, katropa at ka-59. At sana po pakiabangan na rin po ninyo ang pinakahuling bahagi ng series ng video ito, ang General Order Number 11. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Papa Dudes, also known as Kuya Manong, na nagsasabing, ingat po kayong lahat, stay safe and healthy. God bless everyone. Bye-bye. Babu.